So, magandang umaga po sa atin lahat. Mabuti po ba ang Panginoon? Yes, amen. Lagi-lagi, no? So, masarap sanang matulog pero siyempre, uunahin natin si Lord. Kaninang umaga, biglang umulan, no? So, yes, O Lord, magandang umaga po. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa oras na ito, at sa pagkakataon na ito upang muli po ay magkasama-sama ang inyong mga anak upang magpuri po sa inyo sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, O Lord, sa amin po mga kasalanang nagawa o hindi sinasadya sa isip, O Lord, sa salita, sa gawa, O Lord. Alam po namin, O Lord, na kami po ay maruming basahan sa inyong harapan at hindi po kami karapat-dapat na sa inyong harapan, O Lord. Patawad po, O Lord. Ganun din po, O Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyaya na ibinibigay ninyo sa bawat isa, O Lord. Physical blessings, financial blessings, O Lord. At ganun din po, O Lord, sa pagpapagaling po sa aming mga sakit karamdaman, O Lord. Sa patuloy po ninyong paggagabay sa aming buhay sa araw-araw. Sa umagang ito, O Lord, pinapanalangin ko po na bigyan po ninyo ng kaligtasan ang aming mga kapatid na hindi pa nakakarating sa lugar na ito. At doon po naman sa mga nakarating, O Lord, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ingat ninyo, O Lord. Panalangin namin, O Lord, na bigyan po ninyo ng kalakasan ng lahat ng mga sasamba ngayong umagang ito. Panalangin din po namin, O Lord, na kayo po ang manguna at manggabay sa amin po mga music ministry na aawit para sa inyo. Ganun din po, O Lord, pinapanalangin po namin si Pastor Archie na magdadala na inyong salita. Panalangin namin, O Lord, na ang aming po matututunan ngayong umaga na galing sa inyo ay aming maipamuhay at nang sa ganun po ay maging maayos po ang aming kalakaran sa aming buhay. Lord, ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at yung mga magaganda at nagwagwapuhang member ng Feast of Harvest. Amen? Gising na ba? Amen! Maraming salamat sa buhay ng ating Diyos. At nakakatuwa po na kayo po ay nakita namin sa mga videos and pictures, mga nagpunta po kayo sa Jesus Reigns. I know it's been a blessed day for everyone na nakadalo. Amen? At sa mga hindi man po nakadalo, meron pa pong susunod. Hopefully next year makasama po tayong lahat. Amen? At sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob po sa bawat isa. May mga pagsubok, may mga bagyong dumating, literally and figuratively, napapagtagumpayan po yan ng isang Kristiyano. Amen? Because greater is He who is in us than he who is in the world. At nasa atin po si Kristo. Lahat po ng nagtiwala kay Kristo, hindi kailanman mapapahiya. Sinabi niya po yun sa salita niya. At tayo pong lahat ay mag-uumpisa. Ibigay po natin ang ating mataas na papurit pagsamba sa ating Diyos habang tayo po ay nag-aawitan. Maari po ba na umikot po tayo, kamayan po natin ang bawat isa, batiin po natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah, Lord. Purihin ka sa umagang ito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon,
naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Purihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating purihin at awitan ang ating Diyos. Patuloy po tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Ilang linggo na lang matatapos na ang year 2024. Isang buong taon na hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Isang buong taon na nakita natin ang kanyang biyaya at grasya sa ating buhay. Isang buong taon na binigyan tayo ng kagalakan, ng kapayapaan, at kagalingan ng ating mga sakit. And also kagalingan ng ating mga kaluluwa. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay. Hanggang sa pagdating ng bagong taon, samahan niyo pa rin kami, Panginoong Jesus. At huwag na huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo.
nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang, dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Muli po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, O aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Ikaw lang, ikaw lang, ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang, dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Hallelujah, purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Ikaw lang, ikaw lang, ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang, dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, dakilang pangalan, tapat kailan paman. Panginoong Jesus, dakilang pangalan, tapat kailan paman. Thank you, Lord. Patuloy po tayong umawit at magpapuri sa ating Diyos. Sa awitin po na ito, bigay po natin ang ating mga pagsamba sa ating Diyos. Gawin po natin itong isang panalangin sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan, dahil sa Kanyang katapatan sa ating buhay. Hallelujah, Lord. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo mula noon, ngayon at magpakailanman. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang
katulad. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang papuri, Sa iyo lahat, Panginoon, ng kapurihan, kalwalhati, pagsamba at kaluwatian sa pangalan mo, Panginoong Jesus. magpakailanman. Hallelujah, Lord. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y
For grace and mercy na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa. Samahan niyo po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. At muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Yes, O Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord, no? Maganda yung yung music ministry, no? Biglang may kumanta. Miss ko naiyak yun. Parang naging concert, di ba? Hallelujah, O Lord. Lord, Pastor, pray po namin si Pastor. Yes, O Lord, sa umagang ito, O Lord, tinataas po namin si Pastor Archie na siya magdi-deliver ng inyong salita, O Lord. Bigyan po ninyo siya ng lakas ng loob at ng gabay, O Lord, para po maibahagi ang inyong salita sa amin, O Lord. Panalangin namin, O Lord, na ang kanya pong ibibigay na salita ngayong umaga ay maitanim po sa aming mga puso at nang maipamuhay po namin, O Lord. Gabayan po ninyo kami sa umagang ito, O Lord. Gabayan po kami ng banal na Espiritu Santo at kayo po ang manguna sa pangangaral ni Pastor Archie. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Sabi po ni Pastor Noli dati, ang sabi ko'y palakpakan ng Diyos. Woo! Praise God. Mapagpalang Pasko po, December 1, at I hope tayo po ngayon ay mapagpasalamat sa Diyos kasi naabot natin ang pagtatapos ng 2024. Ito pong church na ito, tinuturuan po kayo na hindi natin hawak ang bukas. Kaya palagi po samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay maging mga tapat na lingkod ng Diyos. Marami na po tayong natalakay, kasama po ang sigasig sa paglilingkod, sigasig sa pagpapasalamat, sigasig po na tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos, at pati nga yung sigasig ng kalaban, kaaway, pinag-aralan natin Kasi pag hindi nyo makikita, pati pala yung kalaban, may tinuturo ang Diyos. Kung ang kalaban po ay talagang masigasig, tutukan kayo, siluin kayo, o kaya po'y abangan kayo at kanya pong lapain. Ang sabi po ng Biblia, the devil came to kill, to steal, and to destroy. We have to be alert and sober-minded because the devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. Ganun siya kasigasig. Talagang inaabangan tayo. Kaya hindi naman masama na kung ganun nga kasigasig yung kaaway, dapat ang Kristiyano yung lalong masigit na masigasig at masipag. Can we say amen? Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, isang bagay po na maraming tao ayaw itong talakayin. Kasi Pastor, ayaw namin yung salita na yan At ito minsan ko lang tatalakayin nito, Ayoko po kasi masabihan kaya nagsasabi ang pastor ng ganyan dahil gusto niya magkamal, gusto niya magkaroon. Wag na kayo magbigay kung ganun lang ang ating magiging attitude, The Lord is our provider. Malapit na po tayong magkaroon ng building. Can we say amen? Palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos. Pag nakita nila, ang ko-continue lang, tatayo ang building. Kasi ganun yung faith natin Can we say amen? Hallelujah. Ayan. Naghahanap na lang tayo kung dun ba sa Makati, Dasmariñas. Ba't kayo natatawa? Palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Inaalala namin mapapalayo kayo. So, sino gusto sa Marikina pa rin magsabi ng amen?
Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Si Lord naman nagpo-provide niyan, sabi nga ni Cherry. Ang Lord ho nagpo-provide niyan. Kahapon sa Jesus Reigns, tinanong po nung isang pastor, paano ba tayo uunlad? Wala sumasagot. Sabi ng pastor, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach. Big sabihin, yung kabanalan, yung kalooban ng Diyos, pag nilakaran natin, yun ang nagpapaunlad sa bansang Pilipinas. And with that message, binuksan ng Lord yung ano ko, unti-unti, no? Sabi kong ganon. Ito yung pang 2025, inopen up ng pastor. Pero hindi pa ho nagsisink in at hindi pa binubuo ni Lord. Ibibigay po ni Lord yan mga December 29 pag nag-meeting po tayo. Pero nakita ko kasi yan ang kailangan ng bansa natin. Nawawala po yung kabanalan sa bansa, nawawala po yung kabanalan sa mga churches, nawawala po ang kabanalan sa mga kabataan, but righteousness shall exalt a nation. Can we say amen? Sana dumating yung pagkakataon, kapatid, na ang Canada, ang Australia po, pag kayo'y nagkasakit at kayo po ay tinakbo sa kanilang ospital, first class na ospital, kailangan yung operahan sa puso, libre. Can we say amen? Hallelujah. Ganun ho sa Australia, ganun ho sa Canada eh. Mangyayari po. Sabi po ng Bible, righteousness exalts a nation po. Maging tapat lang mga leaders natin, lalo't higit tayo maging tapat po, we intercede. Ang Diyos ho, magbibigay yan. At ano ang topic natin ngayon, ano ba yung tinatawag po natin, sigasig po sa pagbibigay. Isang topic na ayaw marinig ng maraming tao. Isang topic palaging naaakusahan ng pastor na gusto niyang manghingi. Isang topic po na pag narinig natin, yan na naman. Pero bibigyan tayo ng panibagong dimensyon ng ating Panginoong Diyos. Kahapon po sa Jesus Reigns, kung kayo po ay very observant, lalo na yung mga nakasama po, wala kayong maririnig doon na binanggit na pangalan ng pastor o ng song leader na umakyat, kasi ang lahat po ay nagbigay para ang mapaparangalan po ay walang iba kundi si Jesus. Hindi nyo ba napansin nyo? Sino kaya umakyat na pastor at nag-preach? Wala kayong idea, no? Sino kaya yung mga anghuhusay? Kasi mapupuri yung tao eh. Uhusay ng mga music ministry. Sino kaya yon? Anong church kaya yon? Kung mapapansin nyo yung MC, wala pong sinasabing pangalan na i-welcome po natin si Reverend Pastor. Walang ganon. Kasi yung pinuntaho natin doon is for Jesus Reigns. Ganun po dapat nagbibigay ang isang Kristiyano. At sana ho, itouch ng Lord yung puso natin. Ang pagbibigay po hindi lamang po sa regalo, baka po itsempo ninyo, kaya po yan ang topic dahil Pasko. Hindi ho. Ang pagbibigay po hindi lamang po sa pamagitan ng salapi. Ang pagbibigay po ay pwede po sa panahon o yung oras na ipagkakaloob niya, pwede po sa talento na ibibigay niya, o pwede po sa panahon, yung time, mahalaga po yan. Kaya po, tignan natin yung elemento ng salitang pagbibigay. Siyempre, dapat merong pinanggalingan ng salitang pagbibigay. At dapat makita natin sino ang unang nagbigay. Can we say amen? At ano ang kanyang binigay? Para pag natouch yung heart natin, ano ho? Sabi nga ho natin, katulad halimbawa lang ho, no? Ito po ay physical na pagbibigay. Alam niyo ho ba, pumunta po kayo sa lahat ho ng department store, sa lahat po ng palengke, sa lahat po ng pwede niyong mabilhan. Alam niyo po yung 100 piso, wala na pong mabibili halo sa pangregalo. Amen po ba? At para pong pag nagbigay ka po sa inaanak mo ngayon ng 20 pesos, parang, sa akin lang it's not the money that counts, ho. Pero dati po kasi ang 20 pesos po'y papel. Ngayon parang nagbigay ka ho ng barya, hindi ho ba, na kakalansing pa yung barya po. At yung value po ng 100 ngayon, binibigyan ko lang kayo ng example. Kahit kayo ho maggala, pumunta kayo sa River Park, sa Riverbanks, tignan nyo po, talagang halos wala na pong mabibili. Binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng parallelism. Na baka mamaya pag dumating po yung pagkakataon na tayo po'y magbibigay, sinabi naman ni Pastor, ayun ang tinatawag nating legalistic. Ibig sabihin po, you stick by the rules, minsan wala na sa hubog.
Kasi pagka nandun ho tayo, maraming consideration yan. Nagtakda ho ang church kasi yun ang napagkasunduan. Pero makikita natin ngayong umaga, ano ba yung talagang pusong mapagbigay? Ha? Siguro po, pagka nakakita kayo, sabi sa exchange gift, 100 pesos. Kaya ayoko bilhin to, 101 ito eh. Hindi po pwede yun. Ang nakakita kayo, 85 pesos. Ito pwede. Pasok na pasok ito sa budget. Pero never kong bibilin yung 101 kasi lugi ako ng piso. Wag ganun, kapatid. Anong binigay ni Jesus? Ano pong binigay ni Kristo? Ito po, kilalang verse sa inyo po eh. Tingnan nyo natin ang 1:3-16. At ang sabi po dito, dito mo muna po sa gawa, ang sabi po ng gawa, 20:35. Sa lahat ng pagkakataon, ito po kasi naririnig natin it is more blessed to give than to receive. Titignan natin yung kabuuan ng verse, kasi nakakat yan eh. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Buuin natin yung verse para maunawaan natin. Ang sabi po dito sa gawa 20:35, sino po author ng book of Acts? Si Luke, no? Si Lucas. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ng mga mahihina. Nilagyan natin ho ng pula, no? Sa lahat ng pagkakataon, ikokonekta ko kagad, tulungan natin ang mga mahihina. Tapos bigla ninyong maririnig, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Pero ano yung previous verse niyan? Sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho. Ano kaya yung pagtatrabaho ho na magkakaroon ka ng paraan para matulungan mo yung mga mahihina, matulungan mo yung mga mahihirap, matulungan mo yung mga walang-wala. Ibig sabihin nyo yan, yung masikap po na pagtatrabaho yan. Sa lahat ng pagkakataon na ipinapakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho, masipag, no? Masigasig, ay dapat ninyong tulungan ng mga mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Ito na po yung sikat na sikat. Pero nagagasgas po kasi out of context, it is more blessed to give than to receive. Pero tignan nun natin, kailangan pag ikaw magbibigay, masigasig ka sa trabaho mo, ay noon sabi ho eh. At dapat ho, sa lahat ng pagkakataon, hindi lang pag nakatingin yung boss, hindi lang ho pag darating yung 13-month, hindi lang ho dahil Pasko, dahil tayo masipag sa trabaho. Bakit ho? Kasi gagamitin kang channel ng blessings upang tulungan natin ang mga mahihina. Mga kapuspalad, mga walang-wala. Siguro alisin muna natin mga kapatid yung pag-iisip po na, ay kumakatok yan sa kotse, ano yan? Sindikato yan. Tanggalin natin yung mentality na ganyan ngayon. Halimbawa, galing kayo sa party, ang tataba na natin dahil Piece of Harvest, ano ho? Bakit halimbawa ho, sobra-sobra naman yung natanggap natin, meron pa tayong mga binaon po, no? Biglang may kumatok po. Nakita nyo, badyaw, may kasama po na, na bata o baby ho. Sindikato yan. Ako, huwag nating bibigyan. Pagkain nyo, kapatid, bigay nyo na lang. Can we say amen? Mas mapalad po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sinong bibigyan? Yung mga mahihina. Paano nyo bibigyan? Kasi masigasig kayo sa trabaho ninyo, umani po kayo. Sa anong pagkakataon po? Sa lahat ng pagkakataon. Kaya yun pong tinuturo roon, we have to look at the proper context. Sino pong unang nagbigay? Ang Diyos. Ano po ang kanyang binigay? Bugtong na anak. Bakit niya ibinigay? Para ang lahat ay maligtas at walang mapahamak sa impyerno. That's the principle of giving. Number 1, napakasigasig ho ng Diyos na ibigay yung kanyang bugtong na anak. Dati ho may commercial, naalala ko po yon. Sino nakakaalala ho ng sapatos na Mighty Kid? Taas ang kamay. Nakakahiya, Pati ako, naalala ko yun eh. Mighty Kid. Dati yung mga pangarap namin, ang Grosby, Mighty Kid, nawala na ho yung mga sapatos niya. KP shoes, Wala pa mga Nike masyado nung araw ho eh. Yung Mighty Kid, kung naalala niyo po yung commercial na yon, may nangangaroling na bata na mahirap, nangaroling siyang ganon. Tapos yung pambata, binilan siya ng nanay niya ng bagong sapatos, yun nga ho yung Mighty Kid shoes, Tapos tinitignan ng mahirap na bata, naka-stoplight, bigla pong nag-go,
Binigay niya yung sapatos, isa-isang regalo ho nung kanyang nanay sa kanya. Ngayon ho, in-upload ulit yon, ang daming comment. Sabing ganon, ako, yari ka sa nanay mo, binigay mo yung sapatos. Pangalawa, ang comment ho doon na basa ko ho, hindi naman kayo magka-size ng sapatos, pero ang tingin ko nga ho, kaya nga bata ang ginamit po doon, kasi more or less, nakita nung bata na pwede ring magkasya sa kanya. Hindi naman ho ang ginamit ho doon, si balingit siguro ho, no? Yung may regalo, o kaya si EJ Pile ho yung ano, tapos nakita yung bata, binigay yung sapatos, ganito kalaki. Wala namang ganun ho. So bata to bata. Tapos may nagsabi pa doon, naku, papaluin ka ng nanay mo pag uwi. Hindi nakita yung value ng commercial po, nakaisa-isang regalo na lang ho, sinakripisyo ng bata, dahil nandun yung puso niya na mapagbigay. Siguro yung bata, nabasa niya po yung verse na ito. Sabi po ng John 3:16 dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Can you sacrifice, for example, one very important gift o isang napakahalagang bagay po? Minsan nga ho, meron nga lang tayo hong hesitation, nagkakaroon tayo ng agam-agam. Ang dami nating inuwing pagkain kasi nagpabalot, may mga nagbigay po sa inyo. Pansinin nyo po, baka ganun po kadamot yung ating puso. Kumatok yung mahirap na badyaw, o kaya kumatok yung mahirap po na bata, nagbibenta po ng ano. Minsan no, may mga ganitong pagkakataon na hindi na naman ninyo kailangang bumili ho ng, ano, di ba ho, ng mga basahan. Hindi naman ninyo kailangang bumili ng trapo. Ako nga napabili kami ng 1 kilong toge. Aanin ko 1 kilong toge, ang dami. Ito kadami. Bakit to? Binebenta lang ho sa amin ng 100 piso. Pero may pagkakataon po, parang reading in between the lines, pwede yung toge na yon maging kaparaanan, i-bless nyo po yung kapitbahay ninyo. Pero definitely, kahit hindi ninyo kailangan yung basahan, hindi ninyo kailangan yung trapo, tinulungan kayo sa pagta-traffic, ano ho, nakaalis po yung sasakyan ninyo, hinarurot niya lang yung sasakyan ninyo. Senior citizen naman, nakasaklay pa, nakakita po ako ng gano'n, nakasaklay pa ho. Talagang hindi naman niya ho, props yun, ano ho. Ang ganda nung kotse, bagong biling Raptor. Ginano nung matanda, nakasaklay. Abay, nung naayos na, biglang hinarurot nung Raptor eh. Sabi ko, God bless naman sa'yo. Magkano yung sasakyan mo? Sa ibibigay mo lang naman na 20. Sana nagparaya ka na, nagbigay ka na ng 20. At kung naka-Raptor naman ako, baka hindi ko maatim magbigay ng 20. Baka minimum nun, 500. Can we say amen? Kasi ganda man ng kotse mo, kapatid. Tapos yung ganun po, hindi natin alam ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya it reminded me of the commercial, ano ho. Ako hindi ko pagagalitan yung anak ko po kung ganun po na, anong ginawa mo? Nay, binigay ko po talaga. Anyway, marami pa naman akong mga sapatos na baka po sa inyo, limbawa ho, no, tambak-tambak na yung mga sapatos nyo, koleksyon. Tapos naroroon pa rin yung puso natin na talagang, hindi ko gagawin yan. Mga kriminal yan. Napulaan pa natin. Mga ano yan, sindikato yan. Mga ano yan. Pagkain ho, ibigay natin. Tatandaan nyo ho, baka singilin pa tayo ng napakadami hong kainan ngayon. Ako, nilagay ko ho sa mga kalendaryo ko na araw-araw ho, mula bukas, December 2, 3, 4, 5, sunod-sunod ho yung Christmas party. Sa sobrang dami ng pagkain na yan, mga kapatid, kung minsan, di ba, pinababalutan tayo, binibigyan tayo. But what can we offer to the Lord? What can we offer to our brethren? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi nating alalahanin sa pamamagitan ng pagtatrabahong ito, sabi ng Panginoon, ay pagkalooban natin ng mga mahihirap. Gaya ng wika ng ating Panginoong Jesucristo, mas mapalad po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kung ako po, tinakdaan ako ng 100 pesos ng church, para naman po sa kagalakan ng bawat isa, parang hindi ko maatim po, no? Sa akin lang ho yun, ano? Hindi ko sinasabi, Pastor, bet pa kayo nag-set ng 100? Pero kasi yung aking nakikita dito, binigay nga ng Diyos yung bugtong na anak eh. Halimbawa, lumagpas, ano, Pastor, 110. Paraya na natin yon. Can we all say amen? Pastor, 120 yung regalo eh.
Ako, na-touch ako sa message ni Pastor kasi yung Diyos nga nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak. Sige, Pastor, 200 ko na lang. Ito sa simpleng pagbibigay po, no? Pero what can we give to the Lord more than the physical gifts? Unang-una yung panahon natin. Huwag kayong magagalit, ha? Pastor, ano ba activity ng church natin? Meron tayong Jesus Reigns. Mahirap yan, kayo na lang. Ano activity ng church natin, Pastor, sa 15, Christmas party? Sama tayo lahat kay Pastor. Hindi ko po kayo sinasabihan na ganun, ano ho. We look at the motive of our heart. Kahit ba mahirap po, kahit ba umuulan, kahit bumabagyo po, basta para sa Diyos po, kasama pa rin tayo. Sa hirap at ginhawa ba, we still give our time? O sa kasiyahan, kaligayahan, kayo po. Meron pong pagkakataon, ano ho, kasi nag-meeting po kami, lahat ng mga kapatid natin na umalis na ho sa church, sabi ko nga po, baliwala naman sa akin mag-invite po. In-invite ko isa-isa, kaya Chair, medyo madadagdagan ho tayo, ha. Darating po si Nanay Menchi, kalooban ng Panginoon. Can we say amen? Darating po si Sister Bebiana Yu. Ayun, nakikinig sa atin ngayon. Si Ate Bebs, kilala niyo po, darating. May mga darating tayo, si Gerson ho, kilala niyo, anak po ni Brother Joe. Nandiyan na pala nakatira lang ho Nangungupahan ho sa inyo. Nangungupahan kay Sister Mila. Kinausap ako, Pastor, kamusta na kayo? Di ano na ho yun? Tinatouch na ng Lord po yun. Yun po yung anak po ng ating assistant pastor din dati, si Brother Joe ho. Akala ko nasa Paranaque, nag-message sa akin, kamusta na po kayo? Sabi ko, nasan ka? Nangungupahan po ako kay Sister Linda Felipe po. Ba't hindi ka nag-church? Nahiya po ako, Pastor umattend ka ng Christmas party natin ng 15. Yung hindi ko po ma-reach out, i-reach out nyo po kasi mas masaya po, katulad nung sa Jesus Reigns kahapon, nagsasama-sama ang lahat ng mga anak ng Diyos. Can we say amen? Sabi sa akin ni Nanay Menchi, kailangan ko po, Pastor, ng alalay kasi nakawila. Wala akong problema ho yun. Kahit magsama pa kayo, 2, 3 ho, wala akong problema, marami po, uulan ng pagpapala po. Kaya tuwan-tuwa po si Sister Menchi. Panahon kasi po ito ng pagbibigay, hindi na ho ito panahon ng hidwaan, o panahon po ng pride, o panahon po na tayo po'y magkanya-kanya. As much as possible po, kung pwede niyong i-invite sa church, i-invite po ninyo. Kasi palagi natin titignan yung verse. Ano bang naibigay ko sa Panginoon? Yung oras ko ba, naibibigay ko sa Kanya? Naibibigay ko ba yung talento ko sa Panginoong Diyos? May talent pala tayong umawit, kaya praise the Lord, ano ho? Lalong gumanda yung programa natin, pero palagi po natin titignan ang kapurihan po sa Diyos. Palagi natin titignan kung ano po yung naobserbahan natin sa Jesus Reigns. Walang binabanggit na pangalan kundi si Kristo. Amen po ba? Kaya galit ang mga kulto sa atin kasi pag mga kulto po, ang itataas po yung leader. Pero pag tunay yung church, ang tinataas po si Kristo. Can we say amen? Talagang Jesus Reigns po, totoo. Ayun. Kaya titignan natin, ang Diyos pala masigasig Anong binigay sa atin? Tira-tira? Hindi ho tira-tira. Pinakita na ho ito, doon po sa aklat ng Genesis, na ito pong si Abraham, talagang pag binabasa ko po yung Bible, Lord, totoo. May propesiya talaga, hindi lang nila nakita, no ho? Bulag ho kasi yung mga propeta, bulag ho kasi yung mga Sadiseo, Pariseo ho. Binigay na nga ho yung kanyang bugtong na anak, no ho? Binigay niya ho si Isaac, at kitang-kita po doon, ano ho? Dadanak ho yung dugo, pero nakakita po, no? ng isang hayop na yun po ang ginawa po na dugo para pantubos po sa kasalanan. Hindi pa ba natin nakikita yon na may darating na Mesiyas na iaalay yung buhay niya, napapatak ang kanyang dugo, at ang sabi po ng Biblia po, without the shedding of the blood of the lamb, kasi nakakuha sila ng lamb, ano ho? Nakakuha ho itong si Abraham, there is no forgiveness of all our sins. Sana kilabutan na kayo, kilabutan na po lahat na nakikinig, na ang istorya ng Biblia, magsimula Genesis ho hanggang pahayag, umiikot po sa pangalan ni Jesus. Can we say amen? Totoo po si Jesus sila bulag, hindi nila nakikita yon. Ang nakikita nila, wag kayong gagawa ng ganito. Palagi ko pong sinasabi yan, ano, let us not be legalistic. Wag tayong papatay, sabi ng 10 Commandments.
Ang ina-address ng Bible yung cause ng pagpatay. Ano po yung cause ng pagpatay? 1 John chapter 3 verse 15, sino mang napopuot, kaya dapat yung puot palitan ng pag-ibig. Kasi pag napalitan ho ng pag-ibig yung puot, hindi ka napapatay ng tao, hindi ka na mamamaril, hindi ka na manghahagis ng granada. Kaya yung mga Pariseo sa Diseo ho, yung mga nagpapako kay Jesus, hindi nawawala yung kanilang kasalanan ng pagpatay. Bakit? Galit na galit sila kay Jesus. Dapat yun ang give up nila. Kasi habang hindi nag-give up yun, kaya nga nila pinapako si Jesus Dahil po yun sa matinding galit kay Kristo, nagsasabi siya ng totoo. Kaya po, what do we give in our talents? What do we give in our time? Mga kapatid, isa lang po sikreto dyan talaga ho. Para hindi kayo magkasakit, talagang i-prioritize nyo po ang gawain ng Diyos. I-prioritize ninyo. Pastor, mahirap po talaga Alam po ni Lord yun, halimbawa, kailangan nyo umabsent, kailangan nyo po na hindi dumalo. Pero talagang, halimbawa ho, magpapahinga na lang ho kayo, no? Lord, ang kapahingahan ko po ay maglingkod sa iyo. Ay, hallelujah, haba po buhay ninyo. China-challenge ko po kayo, mga kapatid. Pagka ganun o ginawa nyo, hindi, Pastor, kapaguran na ho yan Tignan niyo yung binigay nyo sa Diyos pag sinuklian ho ng Diyos. Alam niyo po kung ano? Alam niyo po kung ano? Normal blood pressure, normal sugar level, normal creatinine. Can we say amen? Ganun magsukli ang Diyos pag tayo po masigasig sa gawain niya. Sino po dito yung pagkita nyo ng blood chem ninyo, talagang ang ngiti nyo hanggang dito? Praise God, di ba? Pero kung minsan, ay wala akong panahon sa Diyos, mas marami busy ako, baka magkasakit ako. Pagkita nyo, nagkasakit talaga kayo. Kaya, what do we give to our Lord? Sana maging challenge po sa atin, sinimplihan ko lang ho sa pagbibigay po natin sa mga pulubi, sinimplihan ko lamang po sa pagbibigay natin sa church, lalong-lalo na po doon po sa mga kapatid natin na kapuspalad, magbibigay tayo, mag-exchange gift tayo para sa kasiyahan ng lahat po. Pastor, pinopurgo ko na yung 100 ninyo, bigyan ko na lang ho ng 500. O kaya 200 man lamang ho, magaan naman sa kalooban ko. Diyos nga, nagbigay ng bugtong na anak Nandun kasi si Satanas na gagawin tayong legalistic. Tingnan niyo, mangungusap ang diablo sa puso natin, bibili na kayo ng regalo ninyo. May 85 pasok. Tapos yung 101, hindi Sabi ni Pastor, 100 lang. Hindi yan, hindi tayo sumusunod kay Pastor. Gagawa pa tayo ng dahilan. Okay lang kahit 101 ho yung bilhin na ninyo. Amen po ba? Praise God. At pagka ginawa nyo po yon, balik nga tayo sa verse Francis ulit kanina, ano pong sabi? Mas mapalad po talaga ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Sa lahat ng pagkakataon, sa pagmagitan po ng ganitong pagtatrabaho, masigasig tayo, dapat nating tulungan po yung mga mahihina, yung mga pobre, yung mga walang-wala sa buhay, yung mga kapatid na hindi naman masusuklian yung pagbibigay ninyo. Alam niyo, hanapin nyo sa church yung mga kapatid na hindi kayo masusuklian. Ang sabi ng Bible, sa Kawikaan, siyang nagpapautang sa mahirap ay nagpapautang sa Diyos at babayaran ka ng Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Yung mahirap ninyong kapitbahay po, nakukuusap talaga, pwede ho ba, January na ako magbabayad? O sige, alang-alang sa Panginoon, pero magbabayad ka pa rin Pagka nagparaya kayo ng ganun, ang pinapautang nyo po yung Diyos At wala pong inutang ang Diyos sa inyo na hindi niya babayaran. Ako, pag humingi ako sa Diyos po ng, sabi ko, hindi naman ang kabayaran na ng blessing. Ang inihiling ko po yung magandang kalusugan. Kasi pagka hindi magandang kalusugan natin, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Yun ang inihingi ko po. Tapos protection sa asawa ko pag lumalabas. Protection po sa tahanan, walang masusunugan. Mahirap masunugan ngayon. Minsan tayo, ang saya nung nung church service natin, nabalitaan niyo po yung nasunugan doon po sa Tondo. 10,000 ho yung nasunugan. Wala silang makain, wala po silang. Pero tayo, masaya tayo, Yun yung sinasabi po natin Ano po yung nasa heart natin? Pangalawa ho, tignan ho natin, ang Diyos ho kasi masigasig ho sa pagpapala sa iba. Halimbawa yung katabi ninyo, sabihin nyo sa katabi nyo, nais kang pagpalain ng Diyos. Salita lang yan. Pero sa Pasko, yung katabi ninyo, bibigyan nyo ng regalo yan. Amen?
Kasi tignan nyo po, nais ng Diyos pagpalain yan. Sinong katabi? Sinong nasabihan? Pastor, nanay ko yung katabi ko eh. Pastor, yung katabi ko ho, yung ex ko. Yung katabi ko ho, kaaway ko ho ito eh. Kaya nga yun yung prinsipyo ng Biblia eh. Sabi po ng Panginoon Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong mga anak, pararamihin ko ang iyong mga apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Pinagpala negosyo mo, pinagpala posisyon mo sa gobyerno, pinagpala ka ng Diyos sa trabaho mo, palagi kang napopromote. Pinagpala ka, ang dami mong mga nakakausap, matataas na tao. Bakit? Magtatanong ka dapat, bakit nyo po ako pinagpapala? Dahil ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Amen? Punong-puno ho yung ninyo, no? Ang dami nyong natanggap. Pinararami ng Diyos ang lahat ng tinatangkilik ninyo. Pinopromote ka ng Diyos. Inaangat yung inyong negosyo. Dapat to nagtatanong tayo, Lord, bakit nyo ginagawa ito? May prinsipyo po ang Diyos, bakit niya ho pinauunlad kayo? Ang sabi niya, ikaw kasi ang gagawin kong pagpapala sa marami. Kaya pagka ganun ho, katulad ng sinabi ko po sa inyo, may mga katakatabi po kayo. Hindi po biro ho ito i-prioritize nyo yan. Sa Pasko, katabi ko tong si kapatid na ganyan, si kapatid na ganito. Hindi to uuwi sa Pasko po ng luhaan. Can we say amen? Meron akong ibibigay dito sa katabi ko. Kaya humanap na kayo ng katabi ninyo. Amen? Pastor, 3 ho kami. Yung nasa gitna magbibigay, kaliwat kanan. Pero yung 2 naman, bibigyan nyo yung nasa gitna. Mas mapagpala ho yung Pastor, sinabi nyo yung katabi magbibigay, niya ako binigyan. Mas mapalad po yung nagbibigay Bakit to? I-assume na lamang po natin na mahirap yung kapatid, o kaya po yung sabi po kanina dun po sa Gawa 20:35, na mahihina po, wala pang kapasidad di yun ang ibigay mo sa kapwa mo, yung hindi siya madidihado. Can we say amen? Hindi, wala naman makakaalam Kaya ang ibibigay ko, yung basag-basag na pinggan. Kasi alam nyo, minsan may mga ganun pang taong masasama talaga na wala naman makakaalam, bibigay ko regalo, walang laman. Alam nyo mo, meron kaming ganun nakatanggap ng walang lamang na regalo Doon po sa amin, sa trabaho namin. Although, hindi naman, matured naman yung nakatanggap po, sabi niya, anyway, it's more blessed to give. Narinig ko na naman yung verse na yun, pero wala talagang nilagay na laman na regalo. Kaya dapat makita natin yung pag-ibig ng Diyos dun po sa mga kusang nagbibigay po ng may kagalakan. I would like to bless my brethren. Kapatid nyo to sa church Ito po hindi lang pagka sinabi nga nating kapatid, yung pong atin pong pusod, ang ginagawa ng Dr. Hu dyan, pinapatid. Bakit galing lang tayo sa iisang nanay Yung nanay natin na yun, pareho ng pinagpatiran, kaya ang tawag sa atin kapatid. Gayon din naman tayo, binibigkis po tayo ngayon ng iisang diwa. Yun po yung Hallelujah. Nagbibigkis po sa atin yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya kung pag-ibig ng Diyos ang naglalagay po sa atin, ako po mga kapatid, we want the best for our brethren. Minsan hindi nyo mapipigilan, nagtakda tayo ng pagkain, na-touch sa mga messages po na ito. Ang gagawin nyo halimbawa kasi meron na tayong menu marami talaga, marami. Pero may nagsabi po, Sister Linda, gusto ng puso namin magbigay pa ng isang buong lechon. Huwag niyong tatanggihan kasi yun yung gusto ng kapatid. Can we say amen? Sabi po ng iba, Pastor, juice na lang. Gusto pang magbigay ng soft drinks ng iba. Huwag niyong tatanggihan. Pastor, ano na lang daw yung mga mataas ang sugar, bigyan natin sa kabataan, baka mas gusto po nila. Tsaka ang amin pong instruction ngayon, pakanin muna natin yung mga kabataan kasi kung minsan hindi sila nakakakain, sila yung nagsisilbi Amen po ba yon? Pakanin muna natin sila, pagbusog na sila, tsaka tayo pagsilbihan naman po. Pero tinitiyak po ng Diyos, lahat po ng nagbigay na hindi po nabanggit yung pangalan naman ninyo, kayo po yung nagbigay po na Diyos ang nakakaalam, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay
nang meron pong kagalakan. Minsan nga hindi na nagpakilala, nag-iwan na lang ng 2 bilaong pansit ho dyan eh. O kanino to? Bigay ho ni Lord. Di ba may mga ganun ho? Tanggapin ho natin kapatid. Tatandaan natin ho, ito po'y kapatid, hindi ibang tao ito. Pag nagbigay kayo sa kapatid ninyo, nagbigay kayo sa Diyos. At pag nagbigay kayo sa Diyos, iibigin kayo ng Diyos. Sapagkat ang sabi po rito, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. At huwag sasama yung loob ninyo, Pastor, nakita ko ho sa Daiso itong natanggap ko na ano ho, 88 pesos ho ito. Huwag na ho sasama yung loob nyo kung 88 pesos yan. Nakakuha kayo ng idea sa Daiso, na commercial na naman ako. Hindi naman siya mukhang 88 pesos eh, mga mamahali naman ho eh. Pero hindi ako bibili ng 88 pesos. Mas bibili ho ako ng 101 pesos para sa kapatid. Amen? Pero hindi yun, hindi. Pinagpapala naman ako ng Diyos po eh. Ayokong bumili ng 101 pesos. Gusto kong pakapihin sa Starbucks yung kapatid. Amen? Na halagang 80. Ay, wala. Sorry. Hindi kasi ako nagkakape dun eh. Kayo lang naman ho nagkakape dun eh. Oh. Hinuhuli ko lang kayo, ano ho? So, halimbawa ho, ganun ang nasa heart natin, Pastor, nakikita ko po yung kapatid natin, mas nangangailangan. Meron ako special na ibibigay sa kanya. Lumingon-lingon kayo sa mga kapatid po ninyo. Ako, nakakakita na rin po ako rito eh, na parang yung kapatid natin, medyo struggle siya ngayon. Ay, ang ganda ng sinasabi ng Diyos, iniibig po ng Diyos ang kusang nagbibigay po ng may kagalakan. At hindi lang po yun, ika-4, tignan po natin, may sigasig din ng Diyos sa magbibigay ng bawat isa ho ayon sa kanyang pananampalataya. What is your faith in giving? Alam niyo po ako bilang pastor, ano ho, eto, totoo to, alam ni Lord yun. Tuwan-tuwa ang puso ko ho pagka nakakatanggap ako ng toyo, patis, at saka suka. Tatanong niyo kung bakit. Kasi gamit na gamit ho yan, mauubos yan talaga, maniwala ho kayo. Wag naman ho, isang balding toyo bigay ninyo, no ho? Pastor, ito ho yung sinabi niyo, suka, isang balde. Nakakatuwa sa heart ho yun. Naalala ko tuloy yung kapatid natin kay Lord na, no ho? Si Sister Eden ho yata yun, ano ho? Yung isang kapatid ho natin, nakikita niya, pawisin ako. Nagbibigay ng bimpo. Naku, gamit na gamit ho yun, yung bimpo. Actually, dala-dalawa yung dala ko po eh. Pero ayoko nang banggitin yung pangalan kasi napaka-generous ng mga heart po nila eh. Halimbawa, nakakita kayo, ito, sinabi niyo, Pastor, yung kaliwa ko, yung kanan ko. Blessed naman ako ni Lord. May special akong ibibigay dyan ngayong Pasko. Can we all say amen? Ay, ako na lang pala. Can we say amen? Magbe-bake ako ng cake, Pastor. O kaya meron akong ibibigay dito na pagkain. Kasi mahal ko tong kapatid ko na ito, nasa kaliwa, nasa kanan. Gusto niyo para talagang pagpalain kayo ni Lord, yung nasa harapan pa, yung nasa likod. Eh na nga ho, natatandaan nyo na yung muka. Yun nga rin ho, kung minsan, ang nagiging dahilan na hindi tayo napagpapala kasi wala tayo. Pag wala tayo, no ho, hindi natin alam, may blessing palang ibibigay yung mga magkakapatiran. Wala ka, kaya hindi ka nabigyan. Kaya yung presensya po sa gawain ng Diyos, napakahalaga po nun, kapatid. Tingnan niyo po sabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Pastor, ang maluwag sa loob ko, magbigay ako ng regalo worth 20 pesos eh. Pero huwag niyong kakalimutan yung verse bandang huli. Iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. You ask yourself, masaya ka pa doon o nanlamang ka talaga sa kapwa mo? Kasi under the principle po na mas mabuti po, mapalad po yung nagbibigay kaysa tumatanggap, ang mararamdaman mo nga pag wala kang natanggap, hallelujah, Diyos ang magbabayad sa iyo. Amen? Pero pag nilagay ho natin, nalugi ako dun o kaya pumasok sa isip natin, makaisa nga sa church, wala namang makakakita ay kitang-kita po ni Lord yun. Simple lang po si Lord, mga kapatid. Nakita ni Lord yung heart mo nang isa ka, by January, may diabetes ka na. Sorry, hindi ako nagsasabi po ng minsan ganun ang Lord Masyado mo palang tinitipid yung kapatiran mo Mahal ko yan. Ikaw yung gagamitin kong pagpapala, inisahan mo pa. Bigyan nga kita ng isang sakit po na mauubos yung pera mo.
Pero tignan nyo po, God loves a cheerful giver. Wala akong nakita po na mapagbigay, na bibigyan ka pa ng Lord po ng sakit, hindi ka na makaka-recover. Minsan, tinatapik-tapik tayo ni Lord eh. Pero asahan mo, ang mapagbigay ho, kahit magkasakit ka, makaka-recover ka sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, tinuturo lang sa atin ng Diyos, huwag tayong mag-expect po na may matatanggap. Ngayon pong Paskapaskuhan po, tayo ho ay maghanap ng mabibigyan natin ngayon. Can we say amen? Kasi sabi po ng Biblia, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Try to look at your heart. Pastor, natanggap ko yung 13-month pay ko, talagang tuwan-tuwa po ako. Masaya po puso ko, magbibigay ako 5 piso sa church. Then well, God bless po. Wala po tayong, hindi ko nagtatakda ang Diyos, Uulitin ko yung prinsipyo po. Dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Hindi ho kayo kukonsensyahin na, naku, patay ka kay Lord. Hindi ho. But I don't think, maski po sa akin, kung itatanong niyo po sa akin yon, pinagpala ako ng Panginoong Diyos, maatim kong magbigay ho. Sa akin ho yun, hindi sa inyo, na magbigay ako ng 20, magbigay ako ng 10 piso. Aanhin ko naman yung mga pera ho na yan, baka bukas makalawa po. Sabi ko sa Lord, Lord, na-bless ako dun sa tinuturo niyo po, magbibigay po ako, masaya puso ko, ito binigay ko. Yung pala, tatawagin ka na ni Lord mamayang gabi, Nakasungkit ka pa ng 1 korona, meron ka pang korona, Nagtipid ka, mamaya po, Lord, kasi gusto ko ako yung makakabig lahat. Ito po, ang sinasabi ko sa church na ito, kultura na kasi ng Pilipino, ugali na ho natin talaga yung nagbabalot. Hindi na ho kayo sisitahin, pero titignan nyo na lang sa heart ho natin, nakakain na ho ba lahat? Pero kulturang Pilipino yan, hindi nyo na mapapalitan talaga yan. Tanggapin na lamang po natin yung ating ugali at kultura po, na kung tayo po ay nagbalot ng gano'n mga kapatid, kabahagi na lang yun ang pagbibigay natin. Can we say amen? Pero sana palagi nating titignan po sa puso natin, iniibig ho ng Diyos yung kusang nagbibigay, iniibig po ng Diyos yung pong nagbibigay ng may kagalakan. Bilang pangwakas, sabi po ng Biblia, ang dami ng pinasagana sa atin ng Diyos. Sumagana ka ba sa pananampalataya? Can we say amen? Kakakinig natin, pinasagana ka na sa pananampalataya. Sumagana ba tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Maski nga yung tracts, may panibago na naman tayo ngayon. Ang sarap-sarap magbigay, may reward ka na dyan, kapatid. Pinasagana na tayo sa kaalaman ng Diyos. Alam natin, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Nasa tamang daan tayo ho. Kasi pinasagana ka sa kaalaman. Pinasagana ka sa kasipagan. Nandun ka nga sa Jesus Reigns, naririto ka pa rin. Umattend ka pa rin ng prayer meeting kaninang umaga. At pagdating po ng Wednesday, a-attend ka na naman. Pinasagana ka sa kasipagan ng Diyos. At lalo tigit po sa pag-ibig, mahal natin yung isa't isa. Sana po, sikapin din naman din ho natin na mangunguna po tayo sa pagkakawang gawa. Can we say amen? Pagpalain nawa po tayo ng Diyos, palakpakan po natin siya, tayo pong lahat ay tumayo. Purihin po ang ating Panginoon. Panginoon, binasa namin sa buong konteksto po, ang mga katagan ninyo sa Biblia, mas pinagpapala po nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ito pong pagbibigay na ito ay ginagawa po sa araw-araw, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng masikap na pagtatrabaho upang kami po'y maging daluyan po sa mga kapatirang mahihina sa amin pong mga nakikita na kapuspalad. Tanggalin niyo po ang espiritu ng kadamutan sa aming puso. Marami kaming pagpapala, marami po kaming oras, marami po kaming talento. Panginoon, hindi po tao ang pinaglilingkuran namin. Bawat mahirap po na makakatagpo namin, na makikita namin. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa lahat po ng mga service crew. Kumain kami sa restaurant. Ano ba naman po, Lord, na-bless kami sa mga services nila. Magbigay kami from our heart na mga tip. Doon po, Panginoong Ama, sa mga mahihirap po, nagbebenta ng mga gulay, nagbebenta ng mga prutas, wala pong pang-upa sa mga palengke.
Huwag na po naming tawaran, Panginoon, napakamura na po na isang matanday nagbebenta o kaya po isang mangingisda ho nagbebenta po sa tabi ng daanan. I-bless namin kung maaari pa, dagdagan pa namin ang pambili. Kaya Panginoon, naniniwala kami ang pagbibigay po hindi lang ho sa regalo at pananalapi. Sana na-touch din po ang mga puso po namin. May oras ka na binibigay sa amin, kaya nga kami buhay pa. Sana, Panginoon, sa hirap at ginhawa, kasama pa rin po kami sa lahat ng gawain ng church. Binibigay niyo po kami ng talento, Panginoon, wag naming itago. Mas marami pa nga hong nabe-bless, naiiyak, patuloy na natatouch, kung pinapagamit namin ang aming mga sarili sa pag-awit sa iyo, Panginoong Ama. At ngayong Kapaskuhan po, Panginoong Ama, gaya po ng ipinakita niyo po sa amin, may mga katakatabi kami ngayon ng mga kapatiran namin sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likuran. This is also a good opportunity. Makilala namin sila ng personalan. Mas mapagpala po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga pagiging legalistic ng aming puso na dapat ganito, dapat ganyan lang, Panginoong Ama. Wala pong batas na nagbibigay, Panginoong Diyos. Ang nagbibigay po ay bukas kanyang kalooban at ang kanya pong idolo o ang kanya pong sinusundan ay ang pagbibigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak. Hindi nagdamot ang Diyos. Ang kanya pong pinaka-iniibig na anak, sinakripisyo niya, ibinigay niya upang maraming maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sana yun po ang aming maging standards, sana yun po ang aming maging pamantayan, Ama, para ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, ay tunay nga pong maluwalhati sa pagiging masigasig po sa pagbibigay sa inyo at pagbibigay sa aming kapwa. Pagpalainawa kami ng Diyos, ito po ang aming pagsusumamot panalangin, sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Wala na pong hihigit na pagbibigay na matutumbasan po sa Biblia kung hindi ang pagbibigay po ng isang ama sa kanyang bugtong na anak. Kaya ito po ang pagbibigay na ginagawa natin po na basihan, ginagawa po nating modelo, sapagkat ang Biblia mismo nagturo sa atin na sa pamagitan po ng pagpatak ng dugo ni Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at ang kaligtasan po sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Kaya po muli sa umagang ito, aalalahanin po natin ang banal na hapunan na ito upang tayo ay muling magpasalamat, dumakila, sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, sapagkat wala na pong hihigit na ang Diyos po'y nagbigay ng kanyang anak para sa ikaliligtas nating lahat. At dapat po tayong magdiwang, gaya ho ng ipinahayag natin, Jesus reigns in the Philippines, Jesus reigns in the world, Jesus reigns in the entire universe. Sama-sama po nating hawakan ang tinapay, papuri po sa Diyos. Hallelujah. Bago nating kainin, tayo po'y magpasaliksik sa Diyos, humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Thank you, Lord Jesus. Sa kapatawaran, maraming salamat. Hawakan po natin ang tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ito naman ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya'y nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasoy at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin kainin. Thank you, Lord. Ngayon naman po ay atin pong hawakan ang atin pong iinumin mula po sa saro bilang tanda po ng pagtigis at pagpatakbo ng dugo ni Jesus. Mga kapatid, wala na pong hahalaga po sa dugo ni Kristo, maski pilak, ginto, mamahaling bato, hindi po kayang tumbasan ng pag-ibig ng Diyos na sa bawat pagpatak ng kanyang dugo, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of all our sins. Purihin po ang Diyos. Sabi po ng kasulatan, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sabay-sabay po nating inumin. Muli, Panginoong Diyos, pinararangalan ka namin, pinasasalamatan ka namin sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Papuri po sa Diyos.
binibigyan ng kalutasan ng aming pong mga suliraning financial, physical, O Lord. Napakabuti po talaga ninyo, O Lord. Panalangin, O Lord po, na ang aming pong mga ikapo na ito ay magamit po sa patuloy pong pagpapalaganap ng inyong salita. At panalangin din po namin, O Lord, na lahat po ay maging daluyan ng inyong blessings para po kami ay makapagbigay din sa mga kapatirang kapuspalad, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ bright fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. So, dadako na po tayo sa mga nagdidiriwang ng kanilang kaarawan. December 3, happy birthday kay Sister Jean Cariaga. December 5, happy anniversary pala, no? Brother Daryl and Sister Maricar Mendoza, Sister Baby. So, baka po meron pang hindi natawag. Inaanyahan po ang lahat na po sa harapan para po ipag-pray. Brother Larry, sige po. Yes, O Lord, hallelujah. Lord, pinipray po namin ang aming mga kapatid na nagdaraos po ng kanilang birthday at ganun din po ang mag-asawa na nag-celebrate ng kanilang anniversary, O Lord. Lord, alam ko po na kayo po ang tutugon sa kanilang desire ng kanilang mga puso, O Lord. Patuloy po ninyo silang bigyan ng kalakasan sa kanilang buhay, sa araw-araw, O Lord. Kayo po magbigay ng direksyon sa kanilang buhay. Panalangin namin, O Lord, na mightily magamit po ninyo sila sa ating bahay-sambahan, sa patuloy pong pangangalap ng mga kaluluwa, O Lord. Bigyan niyo po sila, O Lord, ng panibagong buhay, O Lord, panibagong taon ng kanilang pagsasama, panibagong
taon sa kanilang buhay, O Lord. Lord, ang panalangin po namin na ito ay pinapanalangin po namin na sana po ay patuloy po ninyo silang magamit sa aming bahay-sambahan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen po and amen. Pala, nakalimutan ko. So, next Sunday, presider po, Sister Linda. Tithes and offering, si Sister Emmy. And there, ang flower bringer po, sila Pastor Melvin. And then, sa December 15 po, Christmas party ng Peace of Harvest. So, ito, reminders lang po. Ito yung nabanggit kanina ni Pastor, no? Ang worth po ng exchange gift, 100 pesos. Kung pwede raw medyo gawing 200 man lang para and then yun ho, kasing ito, nakalagay dito yung flow of events. 9 a.m. daw po ang ating worship service. After po nun, merong Christmas party, no? So nabanggit din ni Pastor na meron tayong Paskong pagsambat, pasasalamat from December 18 to 20. So parang nabanggit kanina, no, may kanya-kanya pong magbibigay ng message sa December 18 to 20. And Thanksgiving service po natin sa araw mismo ng Pasko is 10 a.m. So kung sa Bible study naman po, ito yung palagi namang ginagawa ng church. Every Wednesday po, 7 o'clock in the evening. Tsaka ang prayer meeting po every day naman 5 to 6 a.m. Every Friday and Saturday naman po 8 to 9. So tinatawagan ko na po si Pastor para po doon sa prayers po. Muli ho sa lahat ng mga kapatid po nakakapakinig ng online, ni-invite namin po kayo, buong Bonagua family po, sana makasama namin kayo ngayong Christmas party. Sister Myla, no? Sister Myla at lahat po ng mga kapatid po na hindi na po namin nakakasama, marami pong a-attend po na ini-invite po namin. Lahat po, hindi ko man mabanggit po, hindi ko na matandaan po yung mga ibang pangalan. Invited po kayo sa December 15. Yung nakalagay po dun sa regalo, unisex po. Dati ho, natanggap ko duster. Kaya sana ho yung mapapakinabangan ng lalaki at saka ng babae po. Kaya binigay ko naman sa mother ko nung buhay pa siya, yung pong duster. So sana po ay maging masaya po Pasko natin, tayo po lahat ay tumayo, pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. By the way, may meeting po pala ang ating mga Board of Elders po at lahat ng mga ministry heads para po sa Christmas party planning po natin at lahat ng atin pong gagawin. Tayo po lahat ay yumuko. Muli, Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sadyang napakabuti mo. Dama namin yung pagbibigay mo at yung pagbibigay na ito hindi mapapantayan po, Panginoon. That should be our standard right now, Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Napakabuting pagbibigay nito, Panginoong Ama. Kaya nawa po, ito po ang maging ilaw namin, maging guide namin sa pagbibigay din po namin sa aming mga kapwa. At sa umagang ito, Panginoong Ama, amin pong idinadalangin ang lahat ng mga kapatiran, ang iba po'y uuwi, mamamasyal, ang iba po'y mamimili po. Kaya ingatan niyo po sila at pumasa kanila po ang inyo pong banal na espiritu. Muli, Panginoong Ama, pagpalain niyo po at ingatan ang bawat isa. Kahabagan niyo po at bigyan kami ng kalakasan. Patuloy niyo po na bigyan kami ng pag-iingat at ng patnubay ngayon at magpakilan paman. At gaya po ng panalangin ni Haring David, Panginoong Ama, idinadalangin ko po sa bawat isa that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Jesus reigns in Marikina, Jesus reigns in the Philippines, Jesus reigns in the world. Purihin ka, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God.
Muli, bago po tayo maghiwa-hiwalay, awitan po natin ang ating Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. See you next Sunday. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo.